At so yun mga bossing, so dumating na nga yung ating order na SRC panel. Ayan. So yung ayan, makikita ninyo yung kulay puti, yan yung styrofoam pinaka-core nung ating SRC. At so yun mga bossing, so bali ito na nga yung latest update natin sa ating project dito sa ating Piklatan, Cavite. So bali ito, yan nakikita nyo itong garahe, yan nalagyan na namin or na buhusan na yung flooring nito. And then nalagyan natin ng groove design, itong pinakarampa. And then after dito, makalampas sa may poste, from columns to columns, papasok, puro tiles na ito mga bossing. And then yung tatandaan nyo palagi, pag gagawa tayo ng flooring sa garahe, kinakailangan may slope palabas, papunta sa kanal or sa drainage or sa kalsada. And then, para hindi tayo nagwawalis. Yun lang tandaan nyo mga bossing. And then, kinakailangan makapal. Yung buhos namin sa flooring dito is 6 inches. So, medyo makapal compare dun sa flooring ng bahay. Yung sa flooring ng bahay kasi 4 inches lang. Ayun, kita nyo, 4 pulgada. Dito sa garahe, 6 inches. Dinagdagan natin ng konti dahil merong mabigat na ilalagay dito, papardahan ng sasakyan. So kaya kinakailangan natin ng mas matibay at mas makapal na flooring. And then ito naman, ito nakikita nyo may taklob na trapal. Ito na yung mga SRC panel natin. Ayan, dumating na yung mga SRC panel natin. Ayun. Tsaka yun pa. And then yung mga accessories. So bali itong SRC na dumating na to, dalawang size yan mga bossing. Yung makapal, ito. Nakikita nyo yung makapal na yan. Ito yung sa mga perimeter wall natin. Yan, yung dito, yung sa labas. Pinaka-exterior wall. Kaya mas maganda, mas makapal pag doon sa mga perimeter wall and exterior wall. Pero pagdating sa mga firewall namin, CHB pa rin. Then, ito makikita ninyo mga bossing, yung kabila naman, ayun, medyo manipis. Ito naman yung gagamitin natin sa mga partition sa interior. Dito, like sa mga partition ng ating mga bedrooms, CR, at kung ano-ano pa. And then makikita ninyo, nakaabang na rin yung ating mga dowels para doon sa ating SRC panel. And then dito naman, yung ating SRC panel mga bossing, meron tong mga accessories. Itong nakikita ninyo, ito flat mesh kung tawagin. Bali meron tong tatlong accessories mga bossing. Flat mesh, ito yung nilalagay sa mga joint. Pag magdudugtong tayo or magdidikit tayo ng dalawang panel na SRC, lalagyan natin ng flat mesh sa dugtungan. Reinforce yan para mas tumibay yung joint, maiwasan natin yung mga cracks. And then meron din naman tong angle mesh. Itong angle mesh naman, syempre nilalagay yan dun sa mga corners. For example, dito, pag magkakabit tayo ng SRC, lalagyan natin ng angle mesh, yung pinakakantuhan to support the joint pa rin, no? Para maiwasan natin yung mga cracking palagi, no? And then meron pa yang U-mesh. Itong U-mesh naman na to, bali dalawang size din yung gagamitin natin. Para dun sa malapad and then para dito sa manipis na SRC. Yung U-mesh naman na yan, nilalagay yan sa mga corners ng hamba and windows. Reinforce natin din yan, parang reinforced rebars din para maiwasan din yung mga crack dun sa mga kantuhan ng bintana. So makikita ninyo, isang araw, once na mag-start tayo mag-install ng SRC panel natin, share natin sa inyo yung installation ng mga panel na to. So kung hindi nyo itatanong mga bossing, itong SRC panel ay halos parehas lang ng price na material sa ating CHB. Then based on my computation, konting-konti lang yung diferensya. And then ang kagandahan sa SRC kasi mga bossing, pagdating sa workmanship, napakabilis ng pagkakabit nito kasi ito ay malapad na. Ang size nito, meron tayong 4x8 feet and then meron din tayong 4x10 feet. Okay, so mas maganda, bumili na kayo kung kailangan nyo ng, kung yung lalagyan yung walls, lampas ng 8 feet, bumili na kayo nung 4x10 feet. So para walang dugtungan, mas maganda buo, so mas matibay siya. And then ito, kagandahan nito, makikita nyo mga bossing, may EPS yan sa loob. Ito yung core natin. So itong EPS na yan, yung tinatawag na extended polystyrene. So nakakatulong yan para magkaroon ng insulation
yung ating mga walls para sa init at lamig. So yung init kasi na nanggagaling sa weather natin, especially yung mga exterior walls na tinatamaan ng direct heat, ng direct sunlight, syempre nag-absorb ng heat yung ating mga walls. And then itong EPS panel na mga bossing, yan yung tumutulong para hindi makapenetrate dito sa loob ng bahay yung ating or yung init. So yun ang kagandahan yan. Tsaka isa pa, ito ay sound proof. So hindi nyo masyado maririnig yung ingay sa labas. And then ang kagandahan yan, syempre nga, easy installation. And then napakabilis pa ng delivery, ng pagpaprocess, pag-order kayo nito mga bossing. So sa mga susunod na project natin, isasuggest at re-required natin itong SRC panel. Kasi nakikita ko talaga maganda. Maraming advantages itong SRC panel natin. Hindi naman, yung kita nyo naman ngayon. Ayun, so still going pa rin yung pag-weld ng ating mga dowels para sa ating SRC panel. And for Monday, mag-start na rin tayo mag-install nitong ating mga SRC. So para magkaroon na to ng mga walls. And then ito mga bossing, ipakikita din natin sa inyo kung paano nagfi-finish ng mga SRC panel. Ito mga bossing, makikita niyo kasi meron may wire mesh, no? Tapos may styrofoam. So magtataka kayo, magtatanong iba, matibay ba to? Yes mga bossing, matibay to, lalong-lalo na kapag ito'y napalitadahan. So sasabihin natin sa inyo kung paano yung procedure, yung proseso ng pagpapalitada ng mga SRC panel natin. Abangan nyo lang sa ating mga video at kung gaano kakapal yung required na plastering para sa ating mga SRC. Okay, so yung mga boss, abangan nyo yung video na yon. And then dito naman yung, so kita nyo, itong portion na to, unahin natin itong harapan na yan. And then ang iingatan nyo lang dito mga bossing, syempre, baga, kung may naninigarilyo sa site nyo, kung may malapit sa apoy, medyo paiwas-iwasin ninyo. Ito naman mga bossing, actually, fire retardant to. Hindi to basta-basta nasusunog agad-agad. So masusunog siya matagal. So kung bago pa man siya tuluyang masunog, makikita nyo na agad yung part na nagbabaga or nasusunog. So yun ang kagandahan sa kanya. Hindi siya fireproof pero fire retardant. Ibig sabihin, medyo matagal yung time bago siya tuluyang masunog. Ayan, so ayan mga bossing. And then sa mga price nga pala na nagtatanong kung magkano yung SRC panel na yan, comment nyo lang, sasagutin natin kayo sa ating comment section. And then gagawa na lang siguro tayo ng bukod na vlog about sa SRC panel. And then para ma-details din natin yung mga price ng ating mga accessories. So para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang aabutin ng SRC panel. So para kung magpapagawa kayo ng bahay, meron na kayong idea. At so yan to, ongoing pa rin yung pagka-compact nitong ating setback dito sa gilid. So para sa Monday, maipi-prepare na natin itong ating flooring dito. Hindi para mapabakalan natin, malason. Ayan. So mas maganda, maulanan para mas masiksik itong lupa. And then lalagyan natin ng counting design itong part na to para hindi naman siya plain na semento lang. And then dito naman sa part na to, ayan nag-start na rin tayo magpagawa nung stair nila. So bali meron tayong 3 steps dito sa ating front. And then bali pang-apat yung floor line ng ating bahay. So magkakaroon siya bali in total ng 4 steps. So kung magbibilang kayo sa oro, plata, mata, oro yung papatakan ng ating step. Pero kung sa mga hindi naniniwala sa oro, plata, mata, depende na sa inyo mga bossing yan. Pero kami yun ang aming palaging ginagawa. And then yun din yung nakadesign sa plano natin. And then yun nga pala, okay na rin yung ating service entrance. Ayun. So bali nag-install na ako ng service entrance natin. And then ibibigay ko yung tutorial video nito. May ginawa tayong video para dyan. So panoodin nyo para meron din kayong idea. And then tapos yung sa may part ng fence na yon, lalagyan natin ng grotto. So bali nagpapahanap sila si Rangel at saka si Madam Scarlett ng grotto design para dun sa part na yon. And then dito naman, so ito sa may service entrance, yung daan ng tao na gate. So nagtira na rin tayo ng space para sa gate natin. And then malapit na tayo magpa-rebokada and then magpa-plaster nitong labas.